Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating pagpupulay-bulay ngayong umaga nang tayo makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po na ating pagpupulay-bulay ngayong umaga ay tungkol sa topic na God is in control. Ang ating batayan talata ay masusumpungan sa Mateo chapter 6 verse 34. At ito ang sinasabi: Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Maraming salamat po at purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Isang pinakamabisang paraan upang matugunan ang problema ay nararapat na maunawaan natin ang ating mga kalikasan o yung qualities ng isang problema. At katangian nito gaya ng mga sumusunod na kapisanan. Isa-isahin natin. Problem has its limits. May limitasyon ang problema. Una na rito ang issue about permanency. Walang permanenteng problema. Problems come and go. Problem has its size. Kumbaga sa problema ng ibang tao ay para sa kanila malaki na yon, pero sa iba kinoconsider nila na as maliit lang yan na problema.
At sa ibang tao naman, kinoconsider nila na maliit lang ang problema, pero sa atin is kinoconsider natin as malaki. Ngunit, sa pananalig natin kay Kristo, hindi nasusukat ang problema sa laki o sa liit. Nakikita ito sa kung gaano kalaki yung pagmamahal o yung pag-ibig natin kay Kristo. A problem will be only difficult to solve if you don't know how to, if you don't have the guts to face it. Alam natin na minsan sa buhay, meron tayong mga problema na malalaki and hindi natin alam kung paano nire-resolve ba. Kaya minsan, hindi na lang natin siya, tayo nagbubulag-bulagan lamang, which is mas lalo nagiging mahirap kasi hindi natin siya hinaharap. Ang pangapat ay, a problem encourages creative thinking. Kapag may problema ka, mata-challenge ka, lalabas doon yung creative side mo. How to solve the problem. The problem that creates opportunity and it creates an abundance of success. Yung panglima is, a problem is a faith booster. Sa panahon ng kawalan ng suliranin, may mga sandali ang nalilibang tayo at nagiging lax o yung parang makampante dun sa faith natin. Pero, 'di ba kapag meron tayo mabigat na problema, unang-unang ginagawa natin is nagiging active tayo. Nagiging active yung pananampalataya natin or faith na it affects. It is effective, it works, na mas nagiging sagana or nabubuhay tayo sa pananalig sa Diyos upang mas-solve yung ating mga problema. Sabi nga nila, you are what you think. If you think na, for a simple explanation, if you think na hindi mo mareresolve itong problema na to, hindi mo talaga mareresolve. But if you switch your mind and say, okay, may problema ako, mareresolve ako to. Although hindi mo alam ang kung ano yung ways to solve that problem, but still you have the manifestation na mareresolve ako to, makukuha ko to. At dun nagkakaroon tayo ng focus na malaman natin kung ano yung values na makukuha natin, mararanasan ng problema natin sa halip na pagkalugi or pagkawalan. It's all about in the mind. And hindi pwede yung parang zero value lang ang mga problema na ating nararanasan. Tiyak na mayroon itong itinuturo na sa atin or is considered a growth and a lesson na meron itong mabuting magagawa sa atin. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. If you focus on God's way, na-align or nasa-center yung ating purpose, especially when we deal with problems every day, nagkakaroon ng kapangyarihan na para maging maayos ang lahat ng mga bagay. Ngunit may mga taong hindi ganon ang kanilang thinking. Marahil ayaw nila kay Lord or parang hindi meron silang trust issues dahil parang iniisip nila, paano naman masasolve to? Ay, ano naman gagawin ni Lord? Nasa si Lord. Parang wala silang tiwala sa Panginoon. Kaya, ang nangyayari, hindi siya nasosolve. Parang at the end of the day, kapag hindi ka naniwala, ikaw rin naman yung mawawalan eh. And kapag naniwala ka, walang mawawala sa'yo, God will enable you. He will control things on His way. Ang kailangan mo lang is to submit, magtiwala ka sa Kanya, at yung buhay mo ay magkakaroon ng kasaganahan. It will uplift you. After you pray na meron kang mabigat na problema, biglang gagaan na lang yung pakiramdam mo. All of a sudden, nang hindi mo alam kung anong reason, but that is God's presence that is saying to you right now. May mga ways si Lord na
like factors kung paano niya makokontrol yung buhay natin if we allow Him. And ito yung mga factors na yun. Number one is my foremost favorite is humility or pagpapakumbaba. Unang-una, pag may problema tayo, ano yung unang gagawin natin? Do we step up our ego? Do we solve it up on our own? No. First is we have to be humble. Itong way na to ng pagiging humble is nakakontrol yung ng Diyos yung problema. Nakakontrol niya tayo. Binibigyan niya tayo ng center of alignment kung saan tayo dapat dalhin na naayon sa Panginoon by being humble. Ang kapag kumbabaan ay nangangahulugan ng pagsuko. At ang pagsuko, it doesn't mean you are defeated. Ang pagsuko, it means you're surrendering your problems to the Lord. You're surrendering yourself to the Lord. And He will give you yung pinakamalalim na tip na authorization na, okay, Lord, I'm authorizing you to solve my problem. And God will give it to you. God will enable His presence, and ang pagpapakumbaba at ang pagsunod at ang pagiging humble is the most important way to let God to control our lives. Mahalaga yung meron tayong pakikipagtalastasan sa Diyos or there is an interaction with God kung paano ko kontrolin ng Diyos ang ating mga buhay. 'Di ba? Kapag sa certain problem, unang-una natin thinking is kailangan kong pag-usapan to within sa asawa ko or sa family ko to deal with this problem. Pero unang-una talagang dapat mong gawin is to first interact with the Lord. Ask Him, Lord, what do you want me to do with this problem? I need your guidance. I need your wisdom. I need your direction, Lord, before you do something to step up. Because that is the way that God will interact with, parang binibigyan niya ng blessing. At unang-unang ginagawa natin doon is through our prayers. We do that to have a prayer na i-guide tayo ng Panginoon upang kontrolin ang ating mga desisyon sa buhay. Mahalaga yung constant na hinahanap natin yung reasoning ng Lord upang makinabang siya sa pagkontrol niya sa ating mga buhay. Bakit ganon? Kasi kung ang hinahanap na tao ay nakabatay lang din sa kanyang interest or pagiging bias, may mga tao na gagagulin lang nila yung buong Pilipinas or maging ang ibang bansa para makikita lamang ng mga makapagbigay ng kasiyahan sa kanila, which is true. Kasi minsan yung mga problems natin, una-una natin na nai-stress tayo, gusto nating like bakasyon, gusto nating like, or may problem tayo, gusto nating like i-counsel siya, gusto nating makag-consult. Pero isa sa parang ating isipin at ating tandaan ay ang problema is a constant search. Ngayon, lagi mong iisipin, lagi mong hanapin si Lord sa every situation ng problema mo. Wag na wag kang susuko. The more na sumuko ka, the more you surrender, the more you give in to these problems and hindi ka mag-reach out kay Lord, the more na mahihirapan ka. Kung ang nakakatuwa nga pa dito is may mga rare na bagay na napakahirap hanapin. Totoo yun. Ginto, silver, pera. Pero si Lord hindi ganun eh. He's just one prayer away. Kahit saan ka, nasaan kang sitwasyon ngayon, wherever you go, 24/7, when you pray to Lord, ramdam mo agad yung presence niya eh. Agree ba tayo, di ba, mga kapatid? Kaya, why doubt? Why doubt to control the Lord on our problems, on our lives? Kapag siya yung nasumpangan mo, hindi siya maramot.
parati siyang, parang feeling mo, ipa-priority ka niya at bibigyan ka niya ng malaking pagpapala. Kaya tayo'y magpasalamat dahil sa mga problemang dumating sa atin at sa atin na laong na nagpapalakas at humahamon sa atin upang lang magtiwala sa Kanya, sa kapangyarihan niya, or sa magagawa ng Panginoon. Kaya we have to be grateful sa mga bagay na pinagdaanan natin noon. Kung hindi nangyari yon, wala tayo ngayon sa posisyon natin. Now, in this place, sa nararanasan natin, sa state na meron tayo ngayon sa buhay natin, tayo ay tayo ay buhay sa piling ng Panginoon. Lahat tayo ay nandito, na presensya, na nakikinig kayo ngayon sa Grab Food. This is a simple way to one step to let the Lord be control of our problems. Kaya patuloy nating matutuhan ng tunay na diwa ng pagsasakop sa Panginoon. At pakindampatain natin lagi tayo sa harap ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay muling nagpapasalamat, Panginoon, sa problema na iyong binigay sa amin. Tuwang isipin na mas ginugusto namin na magkaroon kami ng problema, gusto namin o hindi. Alam namin, Panginoon, ang reason bakit may problema, Panginoon, sa aming buhay. At ano ang role nito sa amin. Alam namin, Panginoon, na ang mga problema na iyong binigay ay hindi ito nasusukat kung gaano kalaki o kung gaano kaliit. Nasusukat ito sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Sa aming pag-interact sa iyo, Panginoon. Sa araw-araw naming dinidil ito, Panginoon. Na kayo ang una naming priority, pinaparanas niyo sa aming, Panginoon, ang presence na ito. Lord God, nawa ingatan niyo po ang aming mga kapatid na papunta sa kanilang mga trabaho, sa school, at sa kung sila ay may mga other appointments na kanilang gagawin, Panginoon, ngayong araw na ito. Bigyan niyo sila ng wisdom, bigyan niyo sila ng direction, Panginoon, and lastly, huwag kayong kalimutan na mag-reach out sa inyo, Panginoon. Ang aming mga kapatid na ito, biyaan niyo sila, bigyan niyo sila ng faith, more grow in faith, and always surrender to you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa maikling pakikinig at panonood ng Grab Food for the Soul. Salamat sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong pagsamba at pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. A friendly reminder sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Thank you po.